Ang kaligtasan, mga kapatid, ay walang bayad. Lahat ay magsabing ang kaligtasan ay walang bayad. Walang bayad sapagkat ito ay binayaran na ng ating Panginoon. Hindi na tayo dapat magbayad ng ating mga kaligtasang tinanggap mula sa Kanya sapagkat ito ay natapos ng binayaran ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Hindi ka maliligtas nang dahil sa ginagawa mong mabuti bago mo tinanggap ang Panginoon. Kasi akala ng iba, kahit hindi sila born again, pagka gumagawa sila ng mabuti, ay maliligtas sila. Hindi ka maliligtas kahit mabuting tao ka pa sa harap ng sosyedad, pagka hindi mo pa tinanggap si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. Noong tayo ay makasalanan pa, hinahanap tayo ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, "The Lord came to seek and to save that which was lost." The Lord came not to seek the righteous, but the sinners to salvation. Hinanap ng Panginoon, pagpunta niya rito, hindi ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ang mga nawawala sa kanilang daan at ang mga makasalanan, yan ang hinahanap ng ating Panginoon nung siya'y pumunta rito. Paano ka maghahanap ng isang bagay? Siyempre, nasa sa iyo ang initiative. Nasa sa iyo ang effort sa paghahanap sa bagay na yan. Halimbawa, ako'y naghahanap ng isang nawalang coin, o meron akong bagay na nawala, ballpen ko nawala, hahanapin ko yan. Ano ang gagawin ko? Ako ang gagawa ng lahat ng effort at initiative para makita ko ang nawalang bagay na yan. So, gagawa ko ng isang bagay. Anong gagawin ko? Hahanapin ko. Maghahalongkat ako sa bahay upang mahanap ko ang bagay na yan. Hindi yung bagay ang lalapit sa akin, kundi ako ang lalapit sa bagay na yon. Hanggang makita ko ang bagay na nawawala. Alam ninyo, nawala ang ating mga kaluluwa nang ang ating unang magulang ay nagkasala. Naging makasalanan tayo at nawala tayo sa landas ng Diyos. Dahil hindi natin alam ang ating ikinawala, kala natin matuwid pa rin tayo, ngunit namamatay tayo sa ating kasalanan at walang pag-asa at kaligtasan, pumunta ang Panginoon dito at hinanap tayo. Amen. Pumunta ang Panginoon dito at hinanap tayo. Paano niya tayong hinanap? Siya ay pumunta at nagpakita sa kanyang pagiging tao. Gumawa ng mabuti upang makita natin ang kabutihang yon ay nagmumula sa buhay na Diyos. At upang manalig at manampalataya tayo sa kanyang sinabi na siya ang tagapagligtas ng sanlibutan, na ang lalapit at tatanggap sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. So nung nandito siya sa kanyang earthly ministry, mga kapatid, ay paghahanap yon sa atin. He made the effort from His heavenly glory. He came down and was made manifest as a man like you and me. He made that effort without us asking for it. He made the first initiative. That's why John in the Gospel said,
We loved Him because He first loved us. That is very, very important. You must understand right now that as you listen to this message from the gospel of the Word of God, we have already known what to become a son of God, what is to become a son of God, what is to become a daughter of God, what is to become a child of God. We have known how He loved us. We have known the eternal inheritance that He has promised upon us. We can never know this if Jesus Christ did not make the first move, came to this earth, robed Himself in the flesh, died for you and me, and purchased your salvation without any cost on your part. Hindi mo sana alam ang pagsasamba ngayon sa Kanya, hindi ka sana marunong lumapit sa Kanya kung hindi pa sa pag-ibig na yon. Ngunit, ang pinakamahalaga rito, dapat mong malaman, ito ay nagpasimula sa Kanya. So, hinanap niya tayo. Hinanap niya tayo. Hinanap niya tayo. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay naghahanap pa ng mga makasalanan sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na salitang iniwan. Hanggang sa paghahanap niya sa atin, ay natagpuan niya tayo. Natagpuan niya tayo. Nung natagpuan niya tayo, sinabi ng Panginoon, anak, kasalanan ang dinadaanan mo. Anak, kung ikaw ay hindi mawawala sa daan ng kasalanang yan, mamamatay ka at mapapahamak ang iyong kaluluwa. The Lord gave us another alternative, a way of escape from the way of sin and destruction. Hinanap niyo tayo. Nung natagpuan tayo, nakatalikod tayo sa Kanya. Sapagat ang taong makasalanan ay nakatalikod sa Diyos. At ginagawa niya ang sarili niyang daan. Although mabuti ka man sa harap ng sosyedad o hindi, pagka hindi mo alam at hindi tinutupad ang kalooban ng Diyos, ikaw ay makasalanan. That is the definition of sin. Many people don't know the definition of sin per se. They thought that sin is murder, rape, stealing, lying, committing this and committing that. Those are only the fruits of sin. But the real definition of sin is when you obey your own will without knowing the will of God, whether you are good in the sight of society or not, in the sight of God, you are a sinner. So nakatalikod tayo nung naabutan tayo ng Panginoon. Tapos kinalabit tayo ng Panginoon. Sabi niya, anak, mapapahamak ka dyan, umalis ka dyan. Ito ang katotohanan. Hanapin mo. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. At ako ang liwanag mo. Hallelujah! Nagpapatuloy pa rin tayo sa ating makasalanang daan. Ang Panginoon ay sumusunod pa rin sa atin. Anak, nagmamakaawa ang Panginoon. To the point na ikaw ay sinusundan sa bawat hakbang mo at pagkatapos ipinapaalam sa iyo ang kanyang kalooban. Hanggang sa isang araw ikaw ay huminto. Nakatalikod ka pa rin. Ngunit narinig mo na yung tinig niya na anak, huwag kang magpatuloy sa daan ng kasalanan yan. Mamamatay ka. Ito ang daan. Ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Nung narinig mo yon, nabigyan ka ng conviction sa iyong puso. Amen? Huminto ka sa paglalakad mo sa makasalanang daan. Ngunit, naroroon ka pa rin sa daang yon. Huminto ka lang sapagkat nakikinig ka sa Kanya. Kaya kayong mga nariritong hindi pa born again, huminto kayo sandali sa kasalanan ninyo. Kaya naririto kayo at nakikinig ng Kanyang banal na salita. Kayo noon, mga born again na kayo ngayon,
Noon, ganyan din ang nangyari sa inyo. Huminto kayo, pinakinggan ninyo. Totoo kaya ito? Totoo kaya ito? Pagkatapos, para nakonbiktahan yung puso ninyo, nagsimula na kayong umiyak sapagkat yung kaluluwa ninyo galing sa Diyos yun. Pagka yung gumawa sa inyong kaluluwa at ang inyong kaluluwa, nagkita yon, magkakaroon ng fusion. At pagkatapos, magkakaroon ka ng conviction. Dahan-dahan, ikaw ay humaharap na. Praise God. Pagkatapos, humarap ka na sa Kanya. Nakita mo na yung maker mo. Panginoon, ikaw nga pala. Praise God. Ikaw ang gumawa sa akin. Ako ay nagkasala. Tumalikod ako sa iyo, Panginoon. Tinalikuran kita. Ngunit kinalabit mo ako sa pagpunta mo rito at ako ay humarap na ngayon. Nakilala kita. Ikaw nga pala, Panginoon. Hallelujah! Ikaw nga pala ang gumawa sa akin. Ikaw nga pala nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ang tinatahak ko nga pala ngayon ay kasalanan. Ngunit salamat sapagat ipinaalam mo sa akin ang katotohanan. Kaya nakaharap ka na. Ikaw at ang Panginoon ay nakaharap na. Noon, ang sitwasyon mo, nakaganon ka. Ang Panginoon nasa likod mo, nakaharap siya sa likod mo. Ngayon, nag-turn around ka. At hinarap mo na siya, kaya nagkaharap na kayo ngayon. Di ba isang araw nakilala ninyo ang kaligtasan ng Panginoon? Di ba isang araw matigas ang puso ninyo sapagkat nakatalikod kayo? Lalong matigas sapagkat lumalakad kayo, kahit naririnig ninyo salita ng Diyos, lumalakad pa rin kayo sa kasalanan. Ngunit isang araw huminto kayo. Pagkatapos mga kapatid, may isang araw na humarap na kayo. Pagkatapos nakilala na ninyo siya. Di ba? Nung nakilala ninyo siya, pumunta kayo sa kanyang banal na presensya, nagsisi, umiyak. Pagkatapos anong sinabi ninyo? Panginoon, naniniwala po ako sa sinabi ninyong kayo ang buhay na walang hanggan, pinaniniwala ko na po. Tinatanggap ko kayo bilang aking personal na tagapagligtas. Hallelujah! I am surrendering my life to you, O God. I am giving my life to you, O Lord. I will turn away from my sinful ways and make a 360-degree turn from my sinful ways and face you right now and acknowledge you that you are my Savior, acknowledge you that you died for me, acknowledge what you have done on the cross for the atonement of my sins, and that you have purchased my salvation without cost on my side. You became my substitute. I'm supposed to die for my sins, but you came and made yourself a substitute. And you said, He will not die. I am going to die for Him. Nire-recognize ko na pong lahat yan, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas. At isang araw nag-decide ka na magpabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. In fulfillment of John chapter 3 verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And then you begin to receive the baptism in the Holy Spirit. In fulfillment of Acts chapter 2 verse 38, you were baptized in the name, in the precious mighty name of the Lord Jesus Christ. So, nandoon ka na, tinanggap mo ng lahat yun, nakaharap ka na sa Kanya. Nung tinanggap mo na siya, buo ng puso mo, andun ka pa rin sa tinatayuan mo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagkatapos na ikaw ay umahon sa tubig, tinanggap mo ang banal na Espiritu at ngayon nakaharap ka na sa Panginoon. Yung lahat na tinanggap mo, binigay niya sa iyo yon, walang bayad. Anak, ang lahat ng kaligtasan yan ay binibigay ko sa iyo, walang bayad. Tinanggap mo yon, walang bayad. Pinagbayad ba kayo sa kaligtasan tinanggap ninyo? Pagka may ministro nagpabayad sa inyo, sabihin niyo sa akin sapagkat tatanggalin ko sa pagka-ministro yan. Walang bayad yung bautismo. Amen. Okay. Nakaharap na tayo ngayon. Tinanggap na natin na walang bayad ang kanyang kaligtasan by faith
you are saved. By grace, you are saved. By faith. So, andito ka na ngayon. If the world would come to an end right there and then, you are saved. Nung pag-aon mong tubig, tinanggap mong banal na Espiritu, pagka natapos ng salibutan nun, ligtas ka. Ligtas ka. Pagkatapos ng binautismuhan kayo, tumanggap kayo ng Holy Spirit. Nang araw na yon, natapos ng salibutan, dumating ang Panginoon, ligtas kayo. Pero ito ang magandang balita. Nung kayo binautismuhan, tinanggap niyo yung Holy Spirit, hindi pa dumating ang Panginoon. Anong gagawin ninyo ngayon? Mananatili ba kayong nakatayo? Mananatili tayong nakatayo. Mananatili ba tayong hanggang sa kanyang pagbabalik nakatayo na lang? Anong gagawin natin? Okay, magkaharap kayo ng Panginoon ngayon. Amen? Nakaharap siya sa iyo, nakaharap ka sa Kanya. Nung ika'y binautismuhan, tinitingnan ka ng Panginoon, tinanggap mong Holy Spirit. Kung darating ang Panginoon ng oras na yon, ligtas ka. Diretso ka sa langit, rapture ka. Ngunit, alam ninyo ang katotohanan na hindi pa siya dumating. Wala pang rapture. Kaya anong gagawin natin? Magharapan na lang ba tayo ng Panginoon at mag-i-smile na lang? How many years ganun ang gagawin natin? Nakatayo na lang tayo at pagkatapos, Lord, praise God. Ganun ba? Hindi tayo lalago. Anong mangyayari ngayon? Pagkatapos mong nabaptize, tumanggap ka ng Holy Spirit, ang Panginoon ay tatalikod na sa iyo. Nakaharap siya ngayon sa iyo, tatalikod na siya. Bakit? May utos siya, sinabi niya, come and follow me. Ngayon, paglakad ng Panginoon, come and follow me. Nakaharap siya sa iyo, ha? Dito ka, nakaharap ka rin sa Kanya. Noong bang ang Panginoon sinabi niyang, come and follow me, ganito ba ang paglakad niya? Come and follow me? Ano mga kapatid? Siyempre, tatalikod siya. At sasabihin niya sa iyo, come and follow me. Okay. Now, this is where most of the problem of Christians begin. Pag sinabi ng Panginoon, come and follow me, you will make now the initiative. Every effort to follow Him must now come from you. Ito ang problema ng maraming Kristiyano ngayon. Sapagkat nang sinabi ng Panginoon, come and follow me, ang iba ayaw na sumunod. Panginoon naman, mahirap sumunod, masakit ng paa ko. Hinto na lang tayo, dito na lang tayo. Ang iba naman, Lord, susunod ako sa iyo kung gusto ko ni mo, Lord. Ihatagan na tayo sa kaluwasan, binigyan na ng kaligtasan lahat. Ang gusto pa niya, ikakarga pa ng Panginoon. Wala akong gagawin. Naku, sarap ng buhay ko. Kakargahin lang ako ng Panginoon. Hindi pwede yun. Ang lahat ng trabaho sa pagsusunod, nasa sa atin na. Susunod ba tayo? Okay, nandoon na mga kapatid ang emphasis ng pagsusunod. Susunod ka na sa Panginoon. Pagka sumunod ka, may effort na manggagaling sa'yo. Ang sasabihin lang ng Panginoon, kung saan ako dumadaan, doon ka rin duman. Kung anong iniutos ko, gawin mo! Okay, sumusunod na tayo sa Kanya. Dadaan ngayon ang Panginoon sa lubak-lubak na daan. Susunod ba kayo? Nagkaputik-putik yung paa ninyo. Susunod ba kayo? Dumaan siya ngayon doon sa mga taong maraming nag-uusig, maraming naglalait. Pagkatapos nilait siya sapagkat sabi niya, hindi tayo higit sa Kanya. Kung siya inusig, tayong mga membro ng Kanyang pamamahay ay uusigin din naman.
Ang iba mga kapatid, first step pa lang, ayaw na nilang sumunod. Naku, makakapagod pa lang paglilingkod na ito. Susunod pala ako. Mabuti pa doon sa iniwan kong kongregasyon ko, hindi ako sumusunod. Ang gusto ko ang nasusunod. Pagka hindi ako gustong magsimba, naku, walang magagalit sa akin, hindi ako magsisimba. Yung pang pastor ang pumupunta sa akin at sinabing, Sister, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nagsamba? Praise the Lord. Magsamba ka naman. Amen. Ganun ba pagsunod sa Panginoon? Hindi ka babalik-balikan ng Panginoon. Ang Panginoon sasabihan lang sa'yo kung anong gagawin mo. Pagkatapos pababayaan ka niya at ikaw na ang gagawa ng lahat ng trabaho sa pagsusunod sa Kanya. Ang ibig kong sabihin sa pangangaral na ito na ang pagsunod sa Panginoon sa kaligtasan ay isang malaking responsibilidad. Amen. Sapagat pag sumunod ka sa Kanya, sasabihin sa iyo, magbigay ka na ng tithes mo, kalooban ko yan. Tapos mapapahinto ka. Tithes? Ang Panginoon hindi hihinto yan, lalakad yan. Hanggang ikay napapalayo. Iniisip mo pa yung tithes. Tithes? Ang Panginoon lumiliit na sa iyo. Tithes? Malayo ng Panginoon. Nung sumunod ka, wala na siya. Wala ng Panginoon. Naku, nawala na. Yung tithes ko, bye-bye na. Hanggang dito na lang ako, Panginoon, babay na sa iyo. Kung di mo ko babalikan, hindi na ako susunod sa iyo. Mga kapatid, pagka tayo ay sumusunod sa Panginoon, ito ay isang trabaho. Ito ay isang responsibilidad. Susunod ba tayo sa Kanya sa lahat ng Kanyang hakbangin? Hallelujah! Susunod tayo sa Panginoon. Sa panahong mahirap, susunod ba tayo sa Kanya? When the Lord said, come and follow me and be on church every Sunday, don't be absent, support my work with your presence, support my work with your tithes and offering, will you still follow Him? When the Lord says, follow me and walk uprightly and walk with a holy life, will you still follow Him? When the Lord said, I do not want what you are doing, you better repent or I'll come and punish you, will you still follow Him? Praise God! Hallelujah! Susunod tayo sa Kanya at sa ating pagsusunod, sinabi niya, come and follow me! And take up your cross and follow me daily. Hindi lang pala kayo sumusunod na gumaganon may krus pa. Amen. Sumusunod ba kayong may krus sa Panginoon? Ano ang krus ninyo sa buhay sa mga sandaling ito? Trials? Mabigat ba? Mabigat ba? Gusto na ba ninyong magbakasyon sa paglilingkod ninyo? Tatabi ko muna ang krus, Panginoon. Mabigat na. Sige, umuna ka na muna. Hahabol din ako sa iyo. Magbabackslide muna ako, Panginoon. Ngayon ko natagpuan, sabi nung iba, yung palang paglilingkod, wala daw bayad. Kaya ako tinanggap ko. Ngayon pala, mahirap pala. Susunod pala ako. Yun ang hindi alam ng marami. Doon nagkakaproblema ang marami. Sapagkat sa pagsusunod, doon na nasusubukan ang marami. Ang iba, sabi ng Panginoon, sumunod ka anak, lumakad ng Panginoon. Siya ayaw sumunod, doon lang siya. Sino yung mga Kristiyanong yon? Yon ang mga Kristiyanong nagsasabing, magsisimba ako dyan, pero huwag ninyo akong pakialaman. Amen? Walang commitment sa pagsusunod. I will go to your church, but do not, I repeat, do not tell me to obey. I will go to church when I want to. Kung ayaw kong magpunta sa church, wala kayong pakialam. Inanay niyo yan, ha? Nakahinto yun, nakarap na nga, kilala na niya ang Panginoon dahil nagpabaptize siya, pero ayaw naman niya lumakad. Yung iba naman, sa paglalakad ko, susunod pala ako sa'yo.
kailangan may worker na kasama ko palagi. Worker, sana kayo. Yung crutches ko. Yan ay ang mga wheelbarrow Christians. Kung walang wheelbarrow, hindi pupunta sa simbahan. Hindi susunod sa Kanya. Yung iba naman, sapilitan Christians. Bakit? Kung hindi mo hihilain, mga kapatid, hinihila mo na nga, nagbi-break pa yung mga paa. Parang kambing, ano? Oh. Yung iba naman, ayaw sumunod kahit sinong humawak sa kamay. Ginaganon. Parang nakita ko yung sa beach kahapon, yung nilulunod doon sa dagat. Pagkatapos mga kapatid, hinihila mo pa, ayaw pa, gumaganon-ganon pa. Ayaw ko talaga, pabayaan lang ninyo ako, pabayaan ninyo ako. Hanggang siya ay nakaganon lang, di nagtagal nung nawala na sa pananaw niyang Panginoon, tumalikod na muli sa Panginoon at bumalik sa kasalanan. Kaya maraming nabaptize na ngayon, wala dito, nasa kasalanan, bumalik. Sapagat hindi nila alam kung anong tinanggap nila. Akala nila walang responsibilidad ang kaligtasan. Kaya si Pablo sinabi niya, kayo ay sumusunod nung ako ay nandidiyan pa. Sabi niya, higit pa kung ako'y wala na, kailangan kayo ay magsusunod at trabaho sa inyong sariling kaligtasan ng may panginginig at may takot. Work out your own salvation with trembling and fear. Working out your own salvation is the topic of my message today. When you work out your own salvation, all initiatives must now come from you. Kung wala kang initiative, walang magkaka-initiative para sa iyo. Kung ayaw mo magsamba, wala ng Panginoon, nahihila pa sa iyo sapagkat tinuruan ka na kung saan ang daan. Eto ang daan, anak, dumaan ka dyan. Kung ayaw mong dumaan at wala kang interest, hindi na babalik ang Panginoon at itataas ka, hindi na. Pangangaralan ka lang at sasabihin sa iyo kung hindi ka pipilitin ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ikaw ang magtrabaho sa sarili mong kaligtasan na may panginginig at may takot. Paano ka magtatrabaho ng iyong sariling kaligtasan? May responsibilidad ka. Pagka-araw ng linggo, wala ng Panginoon nagigising sa iyo at sasabihin, magsamba ka! Alam mo na ang daan papunta sa katedral? Anong gagawin mo sa umaga? Gigising ka. Kung hindi ka gigising, walang gigising sa iyo. Kung matutulog ka hanggang alas 9, matatapos ang service, nandoon ka pa rin sa bahay mo. If you are an irresponsible Christian, you have no place in following the Lord. But in receiving the Lord, everybody has got a chance. Kung irresponsable ka man o hindi, wala na sa Panginoon yun. Sa pagtanggap, lahat tayo mayroong chance. Ngunit sa pagsusunod, wala nang chance ang irresponsable dyan. Sapagkat hindi lahat ng panahon, may aakay na worker sa'yo. Hindi lahat ng panahon, babalik-balikan ka doon, pipik-pikin ka. Dahil dyan, marami ang hindi nakasunod sa Panginoon, umiikot-ikot, matanda na sa paglilingkod, ngunit wala pa ring paglago. Matanda na, magal na sa pananampalataya, ngunit hindi naaatig doon sa kanyang tinatayuan, kaya hindi lumago. Matanda na sa pananampalataya, matitiso rin pa rin. Pagka sinabi ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, sa daang matuwid. Tutuwid ba yung daan natin? Tutuwid ba natin? Kung manluloko kayo, anong gagawin ninyo? Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, sumunod ka sa Kanya. Maaalis ang panluloko mo. Ang pagka-responsable mo, maaalis yun. Oy, meron dito mga anak ng Diyos, responsable masyado, ha? Minaman-manan lang kung sino yung mga may perang member ng Jesus Christ. Pagka meron, didikitan ka agad, uutangan, pero hindi na magbabayad. Anong sabi? Dito tayo mag-uungutang kasi member ng Jesus Christ yan. Pagka hindi ko binayaran yan, hindi matitisod yan. Mahirap sa tagalabas. Baka matisod, hindi na natin ma-convert. Dito na lang. Kaya napakaraming utang, hindi naman nagbabayad. Jesus Christ member yan. That is the height of irresponsibility.
Sabi ng Panginoon, sumunod ka! Pag sumunod ka, ituwid mo yung daan mo. Do not take advantage of one another. Kayong mga anak ng Diyos na nasa karukhaan, do not take advantage of those that have means and became Jesus Christ members. Jesus Christ members ito, mabait na ito, naging born again na, naturuan na ni Pastor Kibuloy yan ay mabait na. Pagka hiniraman ko yan, kahit hindi ko babayaran, hindi magagalit yan. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon, lalo kang ilulubog sa utang yan. Merong mga members na ganyan, nagtitake advantage, irresponsable, utang ng utang, hindi binabayaran yung utang doon sa kapwa member. Hoy, magbayad kayo. Sabi ng Panginoon, pagka sumunod kayo sa akin, huwag ninyong gawin. Kamaruan yan. Ayaw ng Panginoon yan. Amen? Do not take advantage of one another. Huwag ninyong tapakan yung kapwa-membro ninyo. Huwag kayo mag-take advantage sa anumang bagay. Sabagat hindi malulugod ang Panginoon sa paglalakad mo pagkatapos marami kang kinakarate. Panginoon, sunod ko nimo. Utang diri. Babay, bahala na mo diha. Membro bitaw mo, di na mo mapangdol. Di madugay, ikaw yung mapangdol. Di magtatagal, kukunin ka ng Panginoon sa paglilingkod mo, itatabi ka sapagkat hindi ka karapat-dapat. Pagka sumusunod ka, ayaw mo naman baguhin ang mga landas na dinadaanan mo. Sa paglalakad natin sa Panginoon, sa paglalakad sa daang matuwid, kailangan tayo ay sumunod ng ayon sa kanyang kalooban sapagkat yan ang katuwiran. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Susunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? Susunod ba tayo sa kanyang mga sinabing mga kalooban? Pagka sumusunod tayo sa kanyang kalooban, tayo ang magsisipumilit na sumunod sa kanya. Tingnan ninyo yung tatlong mga disciples ng ating Panginoon. Peter, James, and John were so close unto the Lord. It is because their initiative was great in following the Lord. But the other 9 were very jealous. Naku, nagselos yung siyam. Masakit yung tingin nila sa tatlo. Bakit daw yung tatlo masyadong malapit sa Panginoon? Hindi na kasalanan yon. Kasi silang lumalapit sa Panginoon. At ang bawat lumalapit sa Panginoon, nakakalapit naman. Halimbawa, nandito ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumunod ka. Lumakad siya. Hindi ka lumapit. Anong mangyayari sa iyo? Lalayo ka. Nung lumayo ka na sa Panginoon, sinong lumalayo? Ikaw o ang Panginoon? Ikaw, dahil hindi ka sumusunod sa Kanya. Pero pagka sumusunod ka, lahat tayo equal sa pagsusunod sa Kanya. Lahat tayo pwedeng lumapit sa ating Panginoon. Kailangan, gawin lang natin. Kailangan may gagawin tayo. Pag kayo sumusunod sa Panginoon, may gagawin ka ba? Sinong gagawa ng pagbibigay para sa iyo? Sumagot kayo. Sinong gagawa ng pagbibigay para sa iyo? Ang sagot niya ay ako. Lahat ay masabing ako. Sino ang pupunta sa simbahan para sa iyo? Sino ang magsisipumikap na mag-aral ng mga salita ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos? Sino ang magsisikap na manalangin? Sino ang magsisikap na magpuri? Sino ang magsisikap na lumakad na banal? Yan ang kasagutan. Kaya kaharian ng Diyos, di ba? Yung kaharian ng tao, ano? Ayaw na nga sumunod ng tao, pinipilit pa. Halina, dali na ba? Sige na. Kaya nagkakaroon ng problema. Napakarami ng mga na umuupo ngayon, kontra gusto sila sa pag-upo nila sa simbahan.
May, kay ni ako. Wa ako dre, ay mo mahimo dre. Dito, walang ganyan, ha? Hindi kayo mo po rito at sinasabi niya, kung wa ako dre, di matukod yung katedralan eh. Oy, suleg hawa. Sobra pa ni, patukod sa Ginoo. Hallelujah! Ang lahat ng sumusunod sa Panginoon ay may gawain ng responsibilidad sa pagsusunod sa Kanya upang mapalapit at gawin ang lahat ng Kanyang kalooban. Kaya sa tuloy na paglilingkod, walang taong pinipilit. At sapagkat walang pinipilit, ang lahat ay masaya. Pagka hindi ka pinipilit pumunta ka rito, ano ang pagpunta mo rito? Kalooban mo. Kagustuhan mo. Pagka kagustuhan mo, pumunta ka rito, umupo ka riyan, napakainit sa simbang ito, masaya ka. Dahil kagustuhan mo yan. Lord, I will go with you even though I will sacrifice. Lord, I will stay with you although I will be persecuted. Lord, I will stay and follow you although I will suffer. Why? It's my choice. I will follow you. I will follow you. I will follow you. I will follow you. Kaya lahat dito, naghihirap kuminsan, nagsasacrifice kuminsan, nagbibigay ng lahat ng kanilang pagbibigay. Ngunit ang lahat ay masaya. Ganyan ang langit, mga kapatid. Lahat ba sa langit ay masaya? Ang langit ba'y kaligtasan? Nandoon ba ang Panginoon? Masaya ba talagang langit? Sa pagpunta ninyo ron, kakalad ka rin ba kayo ng Panginoon dahil yun ay langit? Pagka hindi ka nag-workout ng sarili mong kaligtasan, ngayong sumusunod ka na sa Panginoon, may puwang ka ba sa kaligtasan? Wala kang puwang sa kaligtasan, ngayong sumusunod ka na at ayaw mo magtrabaho. Trabaho ni mga igsoon. Uy, ang pagwali, dakong trabaho ni. Kita bitaw niyo singot na ako dre, di basta-basta. Kinsay mo wali para sa kuha, kay maumi ang katungdaan ng hiyatag sino sa kuha. Sino mga ngaral para sa akin? Wala, ako, sapagkat ito ay binigay na trabaho ng Panginoon sa akin. Tinatrabaho ko rin ang aking sariling kaligtasan. Kaya hindi ako ma-absent sa aking trabaho. Work out your own salvation with trembling and fear. Huwag ninyo ikarga sa akin yung dapat ninyong gawin. Anong dapat ninyong gawin dito? Umupo, pumunta sa simbahan, magbigay ng tithes and offering, mamuhay ng matuwid, pagkatapos magpuri at manalangin. Huwag ninyong ipagawa sa akin yan. Gawain ninyo yan. Bawat isa sa atin kailangan gumawa ng mga bagay na yan sapagat lahat tayo ay may kaluluwa. Kaya sa paglilingkod, sa pagsusunod sa Panginoon, yung tinatawag na working out your own salvation with trembling and fear, there is no place for lazy people. There is no place for irresponsible people in heaven. There is no place for people that are lazy. Ang katamaran ay kasalanan. Ang pagka-irresponsable ay kasalanan. Ang nangungutang na hindi na nagbabayad ay parang sindikato naman yung iba. Sino'y arang-arangan diha sa Eastern? Na notebook. Murag NPA. Sister, hula matag kwarta, kay luoy kayo mi. Yung sister naman, maawain dahil bagong born again. Yung Espiritu ng Panginoon talagang gumagana sa puso niya. Naawa naman sa dokhang kapatid. Magkano kailangan mo? 2,000 lang, sister. Yung brother mo, walang trabaho. Tapos yung mga anak ko, mga bulingit, kaliskison pa. Naawa naman yung kapatid, hindi niya alam modus operandi pala yun. Nagpapaka-member, yun lang ang trabaho niya. Pagkatapos na siya'y mautangan, iiwanan na at wala ng purpose na magbayad pa. That is the height of irresponsibility. People like that will not go to heaven. They are not working their own salvation. They are working their own destruction.
Work out your own salvation. Not work out your own destruction. Huwag ninyong trabahuin yung sarili ninyong ikakapahamak. Kailangan ng ating ikaliligtas ang siyang ating pagsikapang gawin sa harap ng ating Panginoon. Ang pagpupuri sa Panginoon, malaking trabaho yan. Ang pag-aawit, malaking trabaho yan. Kailangan marunong kayo sa timing. Okay, hindi kayo marunong sa timing, huwag na kayong umawit. Amen? Ang pagpupuri, malaking trabaho yan. Ang pagbibigay, malaking trabaho yan. Ang pagsusunod araw-araw sa Panginoon, malaking trabaho yan. Praise the Lord! Ang pagbangon sa umaga at sundin ng kalooban ng Diyos, malaking trabaho yan. Sinong gagawa niyan para sa inyo? Ako? Hindi, kayo. Individual sa atin, gagawa tayo niyan. Bakit gagawin natin? Sapagkat yan ay kalooban ng Diyos na itinuro sa inyo. Sinabi ng Diyos, sundin ninyo ang bagay na yan at kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagharap sa maraming kapagsubukan ay malaking trabaho yan. Ang pagharap sa napakalaking mga pag-uusig, malaking trabaho yan. Ako pa naman sa lahat ng tao, ang ayaw ko yung may kaaway ako. Pero dahil sa ministry ito, marami nagagalit sa akin. Marami nagagalit sa akin. Hindi lang nagagalit, naiinggit pa. Malaking trabaho pagka kaharap mo yung tao na iinggit. Bakit? Kasi nakasimangot palagi yan eh. At ang mukha, hulog na hulog. Bakit malaking trabaho? Sapagkat sabi ng Panginoon, huwag mong kamuhian siya. Dapat idalangin mo siya. Bless them that curse you. Pray for them that despitefully use you. Pagkatapos habang ginagawa natin ang sarili ng kaligtasan, may panginginig at may takot pa. May panginginig at may takot pa. Kaya lahat ng mga butil sa pananampalataya sa buong Pilipinas, pagka kayo'y naglilingkod ngayon, after you have received the Lord as your personal Savior, trabaho na ang ating haharapin sa ating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Wala lang puwang dito yung mga Kristiyanong ang binabantayan, ang pastor lang o ang worker lang. Nako, walang worker nakakita sa akin. Praise God. Oy, sa kabasong bahalbe. Asa tong Biblia na ako diha. Kung pastor lang binabantayan mo at doon ka natatakot sa kanya, kawawa ka naman. Sabagkat kahit hindi ka nakikita ng pastor, nakikita ka ng tunay na pastor. Nakikita ka ng Panginoon. Hindi ito denominasyon, hindi relihiyon. Ito ay spiritual na kaligtasan na ang tunay na pastor na kinikilala ay walang iba kundi ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Makapagtatago ka sa iyong kapwa-tao, ngunit hindi ka makapagtatago sa Panginoon. Kaya malaking trabaho ang tayo ay manatiling righteous at banal sa Kanyang harapan. Malaking bagay at malaking trabaho ang pagsisisi. Di ba, pagpunta yung simbahan, kung minsan masarap matulog sa simbahan? Di ba, ang sarap matulog sa simbahan? Doon sa bahay ninyo, di kayo nakakatulog. Pero pagpunta yung simbahan, uy, sa maning katedral, no? Praise God, pagkabot na ginako diri, ganahan kayo kung matulog. Labi na ka nang magwali na pastor, magsige na siya gwali, uy, murag yung music, ang iyang mga kuantingo, ganahan kayo kung matulog. Dako kayong trabaho, ang imong awayon, ang imong tulog. Malaking trabaho yan, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Malaking trabaho, makipag-away ng temptation. Amen. Malaking trabaho ang lumakad sa kalooban niya. Bakit? Lalo na sa mundong ito, puro na masasama yata ang mga tao dito. Pagka lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, lalaitin ka. Biro mo, noon ikaw ay masama. Sa kasamaan mo, lahat ng bisyo nasa sayo. Umiinom ka ng alak. Naihi ka sa pantalon mo.
Nasusuka ka pa, hindi ka na umabot doon sa bahay mo, doon ka pa lang sa pintuan, nakakatulog ka na, suka at ihi kasama mo. Doktor ka pa naman, palahubog lang nga dako. Anong sabi ng mga kapitbahay mo? Mabait ang doktor na yan. Hindi pwedeng mag-opera yan kung hindi lasing. Praise God. Mabait yan. Pagkatapos dumating ang panahon ng doktor na yan, nagbago sapagkat nakilala niya ang kaligtasan ng Panginoon. Mabait na siya ngayon. Hindi na naglalasing. Matuwid ng buhay niya. Ang sweldo niya, diretso na sa pamilya niya. Pagkatapos on Sunday, hindi na siya pumupunta ng mga disco houses ng gagamba at alibangbang. Diretso siya doon sa bahay ng Panginoon upang makinig ng mga salita ng Diyos. Alam ninyo, anong sabi ng kanyang mga kapitbahay? Alam niyo sabi ng kapitbahay? Ang doktor na yan, luko-luko na. Simba ng simba. Oy, Dok, ayusin yung pagsasamba mo, ha? Umaga at hapon, nagsasamba ka. Baka lumampas ka sa langit niyan. Tapos inuusig na. Pagkatapos nilalait ka na. Ikaw nagtataka ka naman kung kailan ka naging going straight, doon ka nilalait ng mga kasamahan mo. Ngunit dapat magpatuloy ka, huwag kang magpatempt at huwag mo i-compromise ang pananampalataya mo. Malaking trabaho yan. Nang dahil sa kalakihan ng trabaho pagkatapos tinanggap mong Panginoon, maraming sumusurrender sa kanilang pananampalataya. Because they are having a hard time being the light and the witness of the Lord right where they are. Nasa opisina ka, ikaw lang mag-isang Kristiyano doon. Ang lahat doon ay manggagaway, ang lahat doon ay masama. Pagkatapos ikaw, nagsisigarilyo, umiinom, nagtataltalan, ayaw mo na makisama dahil hindi nakalooban ng Diyos yun. Anong gagawin sa'yo? Lalaitin ka sapagkat hindi ka nila kabalahibo ngayon. Mahirap yun, trabaho yun para tumayo sa iyong katuwiran sa harap ng ating Panginoon. Ang reputation mo ay masisira sa kanilang harapan. The easiest thing to do is to compromise. But the will of God says, follow me. If you work in your office, follow me. If you work where you are, follow me. If you are in school, follow me. Kung ikaw estudyante ka, lahat doon, drug addict na, adis-adis na. Ikaw na lang ang hindi. Pagkatapos nilalait ka pa rin ng mga classmate mo. Sinasabi sa'yo, bakla ka raw. Ito, ganon. Ang pinakamadaling gawin dyan, mag-compromise ka. Humitit ka na rin ng marijuana. Ngunit dahil ikaw ay anak ng Diyos, tinatrabaho mo yung kaligtasan mo, alam mo hindi kalooban ng Diyos yun, tatayo ka ngayon, maghihirap ka ngayon, malaking trabaho yan. Ngunit kailangang magtrabaho ka. Trabahuin mo ang kaligtasan mo. Hallelujah. Work out your own salvation. Hallelujah. Amen. Ngayong tayo sumusunod sa Panginoon, kanino na ang initiative, mga kapatid? Lakasan ninyo naman. Ang initiative sa kaligtasan, kanino na? Ano ang ayos ng Panginoon ngayon? Nakaharap pa siya, nakatalikod na? Nagpapatuloy ba siya? Susunod ba tayo? Kahit saan siya dadaan, susunod ba tayo? Tayo na bang magtatrabaho ng ating sariling kaligtasan? Wala nang magtatrabaho para sa atin, tayo na? Hindi na kayo aasa sa pastor? Hindi na kayo aasa sa worker? Hindi na kayo magpapapalawap pa? Sino magpapalawap sa inyo? Kayo na. Pagka pinapalawap mo ng sarili mo, hindi ka na natitisod pa, matured ka na. Handang-handa ka na para sa langit. Ikaw ay nakahanda na para sa langit. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Then you begin to work with God. Working with God. Everybody says, working with God. Working with God. Sabi ng Panginoon dito kay Haggai, yet now be strong as Zerubbabel, saith the Lord, and be strong, O Joshua son of Jesedek the high priest, and be strong, all ye people of the land, saith the Lord.
and work. Everybody says, be strong and work. I am with you, saith the Lord of hosts. Haggai chapter 2 verse 4. Magpakalakas kayo at gumawa. Magpakalakas at magtrabaho. Praise the Lord, praise the Lord. Okay, hindi mo nakaligtasan pag-uusapan natin. Yung pag-maintain sa bahay ninyo, malaking trabaho yan. Araw-araw magwawalis ba kayo? Araw-araw lilinisin ba yung CR ninyo? Naku, tingnan ninyo yung iba, mga tamad. Ang CR nila, pagka dumaan ka, para lang tunog ng porpera. Yun pala, napakarami ng langaw. Anong prinsipyo ng iba? Naku, CR lang yan. Dinadaanan ng dumi yan, kaya hindi na dapat linisin yan. Oh. Ganon ba? Araw-araw, i-maintain, malaking trabaho ang kalinisan. Malaking trabaho yung kalinisan sa bahay. Yung kwarto nyo, malinis ba? Yung mga unan ninyo. Yung ibang unan dito, pwede ka na magsalamin. Makinang na. Yung mga kumot ninyo, tinatrabaho na ba ninyo yun? O wala ng trabaho sa mga kumot ninyo? Merong isang panahon, pumunta ako sa isang member. Natulog ako sa bahay nila. Binigyan ako ng kumot ngayon. Alam ninyo, yun palang pinakamagandang kumot para hindi ka makatulog. Siguro yung kumot na yon, 1 taon nang hindi nilalabahan. Siguro yung mga anong tawag diyan? Dili ka ng gagmay bitaw. Kaya mga bunhok. Siguro ang bunhok dito sa kamilyon. Kay pagana na ako sa akong sa habol, perti pati akong pilikpik sa mata mga igsoon, gisurod. Kailangan magtrabaho tayo, kahit sa bahay natin sa kalinisan. I-maintain ninyo yan. Yung ngipin ninyo para kuminang, malaking trabaho yan. Amen? Mabangoy ba yung hininga ninyo? Ang iba sa inyo, 2 years na hindi nagtututbrush. Malaking trabaho yan. Pagka kayo nag-worship, anong ginagawa ninyo? Siyempre, nakataas ang kamay in surrender to the Lord. Marami sa inyo. Praise God, hallelujah. Dahil wala kayong maintenance, di magtagal, hindi na Holy Ghost power ang nararamdaman mo. Kilikili power na. I-maintain ninyo yan. Malaking trabaho yan. Pero kahit dukha kayo, pwede kayong maligo araw-araw. Pastor, mahal yung deodorant. Napakaraming tawas dyan. Kung naubos na yung mga tawas, may mga bato yan. Makagagawa kayo ng paraan upang kayo ay makapagtrabaho sa inyong sariling kalinisan. Amen. Anong sinasabi ng isang idiom? Cleanliness is next to godliness. Ngayon, ulitin natin yan. Cleanliness is godliness. Huwag mong sabihin ikaw ay anak ng Diyos pagkatapos pinakamarumi ka sa lahat, pinakamabaho yung bad breath mo, yung breath mo, pinakamabaho yung kilikilit katawan mo, pagkatapos sabihin mo, mararapture ang katawang ito, praise God. Dito pa nga mga kapatid, hindi ka na nakakapasa. Doon pa kaya? Kaya ito ay mga trabaho na ipapatrabaho ng Panginoon sa atin pagka tayo sumusunod na sa Kanya. Susundin man natin ang ipapatrabaho niya. We will work with God. Amen! Nagtatrabaho tayo kasama ng Diyos. Ang Diyos mag-uutos, tayo ang gagawa.
Ang kailangan pa naman ng Panginoon, immediate service. Huwag ninyong gawin mamaya ito, bukas. Ngayon din, gagawin natin. Amen. Meron 2 anak, sabi ng Panginoon. Inutusan niya isa. What think ye? The Lord said in Matthew 21:28. A certain man had 2 sons. And he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. Tapos sabi niya, oo, ako'y magtatrabaho. Sabi niya sa pangalawa, magtrabaho ka. Sabi ng pangalawa, ayaw ko. Ngunit nagsisi yung sinabi niyang ayaw ko at siya lumakad. Sabi niya, sino sa dalawa ang nakatupad sa kalooban ng kanyang ama? Yung una ay sabi niyang ayaw ko, ngunit nagsisi at pagkatapos lumakad. Yun namang isa, oo ng oo. Amen. 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 Pagdating doon sa bahay, kinalimutan na yung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng pastor. Ngunit meron dito, para nasasaktan sa pakikinig, ngunit pagdating sa bahay, sinusunod naman lahat ang sinasabi ko dito sa pangangaral sa mga salita ng Diyos. Anong sabi ng 1 Corinthians 15:58? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang lahat ay magsabing, always abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. Sabi ng Philippians 2:12, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. 2 Timothy 4:5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Kahit sa evangelism, dapat magtrabaho tayo. Mga BSGL, nagtatrabaho ba kayo? Mga members, nagtatrabaho ba kayo? Nagte-testify ba kayo? Malaking trabaho yan. Nire-require ito according sa ating mga abilidad. Anong sinabi ng Matthew 25:22? He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Kung anong abilidad mo, ipagamit mo sa Panginoon. Magtrabaho ka ng ayon sa abilidad na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Mark 14:8, she hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Nagtrabaho ang babaeng ito sa pag-anoint sa paa ng ating Panginoon, kaya pinagpala siya. Luke 12:48, for unto whomsoever much is given of him shall be much required, and to whom men have committed much of him they will ask the more. Sa atin ibinigay ang susi ng kaligtasan ng kaharian ngayon, kaya malaki ang kahilingan ng Panginoon na kailangang ipakita natin sa Kanya ang pagtrabaho ng ating kaligtasan na makita ng iba. Amen. Kaya malaking hinihingi ng Panginoon sa atin. Kailangan kasakdalan ang ating ibigay sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagat tayo ay cooperative sa Kanyang banal na Espiritu. At sa atin namang pagtatrabaho sa Kanya, yon ay paglilingkod na natin sa Kanya. Dapat masaya naman tayo. Do you have joy in your service? Are you working out your own salvation with fear and trembling and joy? Masaya ba kayo sa pagtatrabaho? O nakasimangot kayo? Sabi ng Nehemiah 12:43, also that they offered great sacrifices. Ang lahat ay magsabing, they also offered great sacrifices. And rejoiced. At nagalak, natuwa sa kanilang pagsasacrifice. For God had made them rejoice with great joy. The wives also and the children rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard even afar off. Lahat itong butil na sumusunod, nagtatrabaho sa kanyang kaligtasan, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Anong susunod sa ating pagtatrabaho ng kaligtasan? Kagalakan. Dapat
makikita ng lahat pagka pumupunta sila dito, masasaya tayo. Anong sinabi dito sa Nehemiah 12:43? They forget and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. The wives also and the children rejoiced. Puro joy, rejoice, rejoice, joy, rejoiced. Masaya. Praise God. Masaya ba kayo? Kung masaya kayo, dapat yung mukha ninyo hindi ganyan. Para kayong Biyernes Santo. Pakita naman ninyo yung mga smile ninyo dyan. Ang lahat ng sumusunod, nagtatrabaho ng sarili niyang kaligtasan at masaya, itaas ang kamay. Itaas ang smile. Umismile kayo, lahat umismile kayo. Trabaho yan. Umismile kayo. Umismile kayong lahat. Naku, tingnan ninyo. Gaganda ninyo. Hallelujah! We must be joyful in our service to God. Hindi pupunta sa langit ang nakasimangot na Kristiyano. Sapagkat ang nakasimangot ay napilitan. Kailangang ilabas yan. Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. I delight to do thy will. Ang lahat ay magsabing, I delight to do thy will. Bakit nagdi-delight tayo, nagagalak tayo pagka ginagawa natin ang kalooban ng Diyos? Sapagkat hindi tayo napipilitan. Nagtatrabaho tayo sa kanyang kalooban at may kasayahan. Praise God, praise God. Psalms 126 verse 5, they that sow in tears shall reap in joy. Malaking trabaho yung pagtatanim ng luha, malaking trabaho yung pag-iyak, pero tayo ay aani ng kagalakan sa harap ng ating Panginoon. Psalms 126 verse 6, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Hallelujah. Sumusunod, humarap sa Panginoon. Paano tayo noong unang hinabol tayo ng Panginoon? Nakatalikod. Hindi natin siya alam. Okay. Lumakad tayo sa kasalanan. Dumating ang Panginoon, hinabol tayo. Hindi natin siya pansin. Sinusundan pa rin tayo. Di ba may calling kayo? Hanggang kayo'y huminto. Nakinig kayo. Pero nakatalikod pa rin. Sapagat wala pa kayong commitment. Hanggang humarap kayo, umiyak kayo, tinanggap ninyo. Nung tinanggap ninyo, ang Panginoon tumalikod na sa inyo. At sinabi niyang, come and follow me. Nagtrabaho na tayo. Work out your own salvation with trembling and fear. Ang initiative ngayon, lahat nasa sa atin na. Ngunit, sapagat tayo ay napili natin ang daang ito, nagtatrabaho tayo sa kanyang kalooban, tinatrabaho natin ang lahat ng kanyang kagustuhan, may kagalakan. Praise God. Kaya palakpakan natin ang buhay na Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Kayo nasa sa harap ng inyong television, kung di pa kayo covenant prayer partners ng paglilingkod na ito, you can write us. If you've been blessed by this service right now and preaching of the Word of God, we encourage you to write us or call us. The telephone numbers are flashed on your screen or the addresses are written on your screen. You can write us and inquire about being a covenant partner. If you become a covenant partner, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Mulang ikaw ay nag-commit bilang isang covenant partner. Tingnan mo kung anong mangyayari sa buhay mo, kapatid. Sapagkat ito ay pagpapalang gustong ibigay ng Panginoon sa lahat ng mga tao na magiging partner ng Panginoon dito sa Jesus Christ, the name above every name ministries sa buong Pilipinas at buong sanlibutan. Ikaw ay gustong pagpalain ng Panginoon.
Pagpapalain ka, mananalain ako sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kapatid ko, may karamdaman siya, may mabigat siyang suliranin at naghanap siya ng kaligtasan. Ibigay po ninyo ang daan sa kanya ng kaligtasan at pagalingin ang kanyang karamdaman at ang kanya pong mga problema ay makakatagpo ng solusyon. Lalong-lalo na po yung mabibigat na problema sa financial ay magkakaroon ng solusyon. Ang milagro ay mapapasayo. Tatanggapin mo ang 3 hanggang 4 na milagro sa linggong ito. I-claim mo sabagat ibibigay ng Panginoon sa iyo ang bagay na yan. In Jesus' name. From now on, Holy Father,